Ka-curious, isa nga pong balita ay kinabahala po ng maraming netizens ang nangyari po sa isang content creator na si Sergey Brin. Ayon po sa kanyang pamilya at mga malalapit po sa kanya, siya ay sinugod sa ospital matapos po makaranas ng matinding episode na inuugnay po sa sobrang pagod, stress at overthinking. Ayon po sa kanilang paglalarawan, natagpuan po nila si Sergey Brin na tila wala na sa normal na kalagayan. May paninigas umano ng kilos, nahihirapan huminga, nakatulala, at nagdulot po ito ng matinding takot po sa kanilang pamilya. Ka-curious, ito na nga po ang realidad na tahimik po na epidemya sa panahon natin ngayon. Kung mapapansin niyo po, hindi po aksidente na parami ng parami pong balita tungkol sa depression, anxiety, panic attack, burnout, emotional exhaustion, mental breakdown. Sa panahon po na mas marami po tayong teknolohiya, mas mabilis po ang internet, mas marami tayong entertainment, mas maraming tao rin po ang napapagod. Bakit? Dahil maraming tao ang puno ng impormasyon, pero kulang po sa kapayapaan. Marami pong connection online, pero malungkot po sa totoong buhay. Maraming followers, pero walang makausap kapag umiiyak. Ito nga po ang realidad ngayon. Hindi po lahat ng sugat ay nakikita. Kapag may bali po ang buto, nakikita yan sa x-ray. Kapag may sugat ang balat, nakikita ng mata. Pero kapag ang sugat po ay nasa isip, sa puso, sa emotion, naku po, madalas walang nakakakita. At ito pong dahilan kung bakit napakaraming tao po ang tahimik na nagdurusa. Sabi nga po in Proverbs 14:13, even in laughter, the heart may ache. Napakaganda po ng talatang ito dahil ipinapakita po nito na posible ang isang tao na tumawa ngunit nasasaktan. Possible po ang isang tao na masayahin sa social media, ngunit wasak po sa loob. Posible po ang isang content creator na nagbibigay po ng saya sa iba, habang siya mismo po ay nangangailangan ng tulong. At marahil po ito ay isa sa mga aral na makukuha po natin sa pangyayaring ito. Huwag po agad husgahan ang tao base po sa nakikita natin. Dahil may mga laban po talaga na hindi nakikita ng kamera. Now, ito pong isa sa pinakamapanganib po na mensahe ng ating modern culture ngayon. Paulit-ulit po nating naririnig na kaya mo yan, walang imposible, ikaw lang ang kailangan mo, believe in yourself. May katotohanan po dito, ngunit kapag isinagad, nagiging delikado po. Bakit? Dahil hindi po tayo Diyos. May limitasyon po tayo. May hangganan po tayo. May punto po na napapagod tayo. May punto po na nasasaktan tayo. May punto po na kailangan natin ng tulong. In John 15:5 sinasabi po, apart from me, you can do nothing. So ito pong kabaliktaran ng sinasabi po ng mundo. Sinasabi po ng mundo na kaya mo lahat. Pero sinabi po ni Kristo, kailangan mo ako. At ito po ang napakahalagang katotohanan. Ang tao po ay hindi nilikhang mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Kapag sinusubukan po nating pasaning mag-isa ang lahat, darating pong punto na talagang babagsak po tayo. Hindi po dahil mahina tayo, kundi dahil hindi po tayo nilikhang maging sariling tagapagligtas. So ito po ang tanong ng marami ngayon. Kung mahal ako ng Diyos, bakit niya pinapayagan akong mapagod? Bakit may anxiety? Bakit may emotional suffering? Bakit may depression? Hindi po madaling sagutin ang tanong na ito. Ngunit may mga pahiwatig po ang kasulatan. In 2 Corinthians 12:9, sinasabi po dito, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Pansinin niyo po ito, hindi po palaging inaalis ng Diyos ang kahinaan. Minsan po ginagamit niya ito. Bakit? Dahil habang malakas po tayo, madalas umaasa po tayo sa sarili. Pero kapag dumating pong punto na wala na tayong makapitan, doon po natin nakikita na kailangan natin ang Diyos. Ito pong malalim na katotohanan ngayon. May mga taong lumalapit po sa Diyos dahil pinagpala sila. Ngunit mayroon din pong lumalapit sa Diyos dahil sila ay nasaktan. May mga tao pong natagpuan si Kristo sa tagumpay, ngunit mayroon din pong natagpuan siya sa pinakamadilim po na gabi ng kanilang buhay. Kaya marami pong nagugulat kapag nalaman nila na kahit mga santo po ay dumaan sa matitinding laban din. Si Saint Teresa of Calcutta po o Mother Teresa ay nakaranas po ng tinatawag na Dark Night of the Soul. Sa loob nga po ng maraming taon, nakaranas po siya ng espiritual na kadiliman. Pakiramdam niya, minsan ay malayo ang Diyos. Ngunit hindi po siya tumigil. Nanatili po siyang tapat. Gayon din po si Saint John of the Cross ay nagsabi din na the darker the night, the brighter the dawn. Ibig sabihin po nito, ang kadiliman po ay hindi palaging tanda na iniwan ka ng Diyos. Minsan po ito ay bahagi ng paglalakbay, minsan ito ay yugto ng paglago, minsan ito po ay paghahanda sa mas malaking biyaya. So kung may nanood ngayon at pakiramdam mo ay pagod ka na, puno ka ng anxiety, overthinking, takot, o wala ka ng lakas, pakinggan niyo po ito.
Hindi ka po nag-iisa. Hindi ka po nakakalimutan ng Diyos. Hindi ka po pabigat. Hindi ka mahina dahil humihingi ka ng tulong. Sa katunayan po, ang paghingi po ng tulong ay tanda po ng tapang. Kagaya po ng sinasabi in Psalms 34:18, "The Lord is close to the brokenhearted." Hindi po sinabi dito that the Lord is close only to the strong. Ang sabi dito, sa mga pusong sugatan, sa mga pusong pagod, sa mga pusong wasak, doon po siya pinakamalapit. Now, marahil po ang nangyari po kay Sir Gaben ay hindi po lamang balita. Marahil isa po itong salamin. Salamin po ng isang henerasyon na pagod na. Pagod na sa pressure, pagod na sa expectations, pagod na sa comparison, pagod na sa social media, pagod na sa pagdadala ng problemang hindi naman nila dapat dalhin ng mag-isa. At marahil po ang paalala ng Diyos sa atin lahat ay ito, huminto ka sandali, magpahinga ka, magdasal ka, humingi ka ng tulong kung kailangan. At huwag mong akuin ang lahat. Dahil may Diyos po na handang makinig, may Diyos na handang umalalay, may Diyos na handang magpahinga sa iyong kaluluwa. Sabi nga po in Matthew 11:28, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Hindi po sinabi dito ni Jesus na ayusin ko agad lahat. Ngunit nanghako po siya ng isang bagay na mas malalim, kapahingahan para sa kaluluwa. At minsan, iyon po ang pinakakailangan ng tao ngayon. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.